Palakpakan niyo naman mga kapatid. Ang mga ngasiwa po ng ating lingguang pagtatasanggot-awat ngayong umaga ay ang tanggapan po ng Sanggunian ba? Sanggunian. At syempre nandyan din si Kuya Frankie. Ayan, palakpakan niyo naman. Ayan. Yan ang Pangulo ng Pila Makiling Eagles Club. Bagong elect yan. Pakain ka naman. Mamaya ba? At birthday nga pala ni ko. Bukal na tuloy. Parang may pangitain ka. Seg. Okay, tawagin na natin ang mga ngasiwa para sa ating lingguang spiritual na pagkain. Tawagin natin si Pastor June. Okay. Ganon din naman, kahit marami din naman na hindi nakikinig. Dito na tayo sa kukonti na sigurado tayo nakikinig. Ano? Okay, katulad ng pakiusap natin, kung hindi po kayo interesado na makinig, okay lang, huwag na lang kayong maingay. Ako na lang tayo, discreet na lang tayo. Para naman maging fair doon sa nasa harapan, at the same time, ganon din sa nagre-report. Ano po? Good morning po sa ating lahat. Para po sa lahat ng mga magaganda at magugwapo na empleyado ng Kapitolyo. Good morning sa ating lahat. Sa ating pong mga minamahal na pinuno ng bawat tanggapan na narito na po ngayon. Siyempre, of course, through our the leadership of our Governor, Ramil Hernandez, ating pong Vice Governor, lahat po ng mga bukal na nandito. Good morning po. Andiyan na po ang ating pong mga ginagalang na bukal. Bukal Meg, Bukal Tiwi, Bukal Benjo, si Bukal Tuti. Siyempre ang ating pong SP Secretary, si Sir Francis. So isang mabuti at mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa ating pong mga doctors. Sir, good morning po sa inyong lahat. At maraming mga bagay po na kailangan tayong may pagpasalamat sa Panginoon po sa araw na ito. Amen po ba tayo doon? Alam nyo, yung pong amen ay pagsang-ayon po yan. Payag kayo at kayo ay sumasang-ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. So bago po ako magpasimula, sino po dito ang nagdasal kaninang umaga? Yung nagpray po, sino po dito ang nagpray kaninang umaga? As you wake earlier, nagpray po kayo, nagdasal, nagsabi sa Panginoon, Lord, salamat po sa araw na ito. Meron akong buhay at meron akong lakas at ako ay handa na ulit sa isang uri ng paglilingkod sa ating pong pamahalaang bayan. So today, I will share about prayer. Because God has a promise, answers to all our prayers. Kaya ho tayo nagdadasal kasi po ang Diyos ay sumasagot. Kaya po tayo nagpe-pray kasi po ang Diyos ay tumutugon sa mga panalangin ho natin. I believe ganoon din po ang inyong mga pananaw. Bakit po tayo lumalapit sa Diyos? Bakit po tayo nagdadasal? At bakit po tayo naniniwala na yung ating dasal ay tutugunin po ng Panginoon? Kaya po, maraming pong mga pangako ang Diyos na nasulat doon sa banal na kasulatan para ho sa atin na mabasa ito at atin po na panghawakan nang sa ganon, ang Diyos po na atin pong nilalapitan sa panahon na tayo ay nananalangin, ay siya po ay mabigyan natin ng kasiyahan. Why? Because we believe on His Word. Kapag binabasa ho natin ang kanyang mga salita at ito po ay ating nagiging kagalakan sa ating buhay, ibig sabihin po niyan, ang Diyos ay natutuwa sapagkat He sees our hearts. Kaya naman ho ang Panginoon, sa pamamagitan ng kanyang mga salita ay nagagalak na siya'y tumugon o sumagot sa dasal po ng ating mga puso. So sa umaga po ito, ay meron pong mga talata na gusto ko po na ibahagi, and if you have your ball pen or piece of paper, just write down po. Then
maganda ho na reviewin kasi it is a promise of God. Pangako ng Diyos po yun. Hindi ho lang sa akin, maging sa sino man po na sa Kanya ho ay lumalapit o tumatawag. Sabi ho na aklat ng Mateo chapter 7 in verse 7. Sabi niya, ask and it shall be given, seek and you shall find, knock and it shall be open to you. Yun po ay hindi ho kami sabi. At sa panahon po na tayo ho ay lumalapit o humahanap sa Panginoon, may sagot siya. Meron siya pangako na siya, pag humanap ka, makakasumpong ka. No? Pag lumapit ka, hindi ka itataboy, kung hindi ikaw ay kukupkupin. Yan ho yung pangako ng Panginoon. Humingi daw tayo at tayo bibigyan. Humanap tayo, i-rephrase ko lang, at tayo makatatagpo. At kapag kumatok po tayo, tayo po'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap, at ang bawat humahanap ay nakatatagpo, at ang bawat kumakatok ay pinagbubuksan. Alam niyo po, minsan may mga pagkakataon, siguro we feel na meron na tayong lahat. Wala na tayong masyadong problema sa mga bagay. Kaya minsan, we forget to pray. We forget to come to the Lord with our humble hearts and put everything on Him. Kaya hindi na ho tayo minsan nagdadasal kasi busy ho tayo. Kaya minsan, whether we like it or not, sinasabi ng ating pong sarili na, bakit kaya hindi ako tinutugon ng Diyos sa aking mga panalangin? Maybe, meron din po tayong mga talagang pagkukulang. Hindi ho tayo kumakatok, hindi tayo lumalapit, hindi tayo tumatawag. So therefore, hindi rin tutugon ng Panginoon in our part or in His part. Kaya maraming mga bagay po na sinasabi ng salita ng Diyos sa atin, sa atin po, tayo po mga tao ngayon, regardless of our group or denomination, tayo, pag tumatawag tayo sa Panginoon, nakikinig po siya. At alam ko po namang lahat tayo ay marunong tumawag sa Diyos. Pero, meron pong principle si Lord na kailangan pala natin po na bigyan ng pansin at pahalagahan po sa ating pong mga buhay. Now, yung pangalawa, pwede po ba na choose one? Mana po kayo ng isa, nakapartner ninyo ngayon. Huwag niyo siyang iiwanan hanggang sa matapos po tayo. Pwede po ba yun? Pwede po ba na makita na meron kayong kapartner? Pwede po ba na makita na meron kayong kapartner? Isa o dalawa lang. Sige po. Dalawa kayo, tatlo. Basta meron kayong kapartner. By 2 or by 3. Basta meron po. Kasi mamaya, meron ho akong pagagawa sa inyo. Okay. So, ayan. Meron na ho kayong partner. Siguraduhin yung mamaya, may partner kayo kasi meron po kayong gagawin. Sabi ho ng Matthew chapter 18. Listen po. From Matthew chapter 18 in verse 19, sabi po rito, again, I say unto you, that if 2 of you shall agree on earth as touching anything that shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven. Ano pong sabi ng Panginoon? Sabi niya, tandaan ninyo, kung ang dalawa sa inyo ay magkaisa dito sa lupa sa paghingi. Hihingi po tayo, ibig sabihin, lalapit po tayo. Sabi dito, sa paghingi sa aking Ama ng anumang bagay, ito'y ipagkakaloob sa inyo ng aking Amang nasa langit. It's a kind of prayer na i-activate po ng Diyos. We will do our part and God will do His part. Marami ho tayo mga pangangailangan sa buhay po natin ngayon. It's obvious po yan. Hindi ho maikakaila lahat po at alam po ng Panginoon ang lahat ng ito. Good morning po sa ating pong admit. Good morning ma'am, Karina. At hindi ho natin pwedeng sabihin na kaya ko yan kasi marami akong mga in-stock, marami akong mga bagay na sa buhay na ito. Pero just the same po, sinasabi ho sa atin ang salita ng Diyos, tandaan ninyo ito,
kung merong dalawa sa inyo dito sa lupa o tatlo na magkaisa sa paghingi. Hindi ho tayo hihingi sa tao, kundi tayo po hihingi at magkakaisa to pray to our living God. At sabi niya, ito ay ibibigay sa inyo ng aking Amang nasa langit. That whatsoever you shall ask in prayer, believing that you shall receive. Na ano man daw po ang ating hihingiin, may activation po ito. Ano man daw po ang ating hihingiin, pag pinagkaisahan po natin, gagawin po ng Panginoon. Kaya po, sa buhay po natin, whatever department, na tayo kabilang, tandaan po natin, God sees us from a distance, na Kanya hong kinikilala yung ating po mga paglapit sa Kanya personally. Kasi kailangan po natin talaga itiwala si Lord sa Panginoon ng lahat ng bagay. Hindi natin hawak ang buhay at lagi ho nating masasabi na if we have the Word of God, ay makita natin na we will see ourselves that become fruitful at effective po sa lahat ng bagay po na ating ginagawa. Kaya ito lang po muna for this time, but we have to activate, particularly yung sinabi ng Panginoon in the book of Matthew 18 verse 19, na sabi ron na saan man merong dalawa o tatlo na nagkakipon nang dahil sa Kanyang pangalan, siya'y naroon kasama nila. At ano man ang hihingiin, ano man pong hihingiin natin, pagkakaisahan, ay ibibigay po ng ating Amang nasa langit. Ang ipapanalangin po natin, yung inyong partner ngayon, asan po yung partner nyo? Pwede pong hawakan ninyo yung kamay ng partner nyo ngayon. Sige po, madali lang po ito. Just hold your hand, your partner, and believing that God will answer you in prayer. Ako ho, mag-guide ng panalangin, pero kayo po, by your mind, isip ninyo, o sabihin ninyo sa kapartner ninyo, ang gusto kong pagkaisahan natin ay ingatan ng Diyos ang ating lalawigan, pagpalain ng Diyos ang ating pamilya, pagpalain ng Diyos ang ating mga kani-kaniyang paraan ng paglilingkod. Yun po. So, pwede po ba nahawakan natin yung pong partner natin? And let us all agree in prayer. Sa umagang ito. Okay, so sige po, tayo pong lahat ay pwedeng yumuko sandali. Let us bow our head and close our eyes. At ating pong saglit na dalahin sa diwa ng panalangin ang lahat po ng ating pong pangangailangan sa buhay na ito. Aming Amang nasa langit, Ikaw na Diyos namin makapangyarihan sa lahat. Narito po kami, Panginoon, nakikita mo po, Ama, ang lahat po ng iyong mga lingkod dito po sa pamahalang panlalawigan. Nagkakaisa kami, Panginoon, at kami naniniwala na Ikaw ang Diyos ng aming lalawigan, na Ikaw ang Diyos ng aming bansa, na Ikaw ang Diyos ng aming pamilya, na Ikaw ang Diyos ng aming mga tanggapan. Kaya kami ay nagpapasalamat at nagkakaisa kami, Panginoon, Lord, na sinasabi at idinadalangin sa iyo, ang pagpapala ay dumating sa aming sambahayan. Ang pagpapala ay dumating sa aming puso, sa aming buhay, at Ikaw ang siyang manguna, Panginoon, sa buhay na ito, habang kami narito sa lupa, dakilang Diyos. Aming tinataas, Panginoon, Lord, ang lalawigan ng Laguna, ang pamumuno po ng aming mahal na governor na ngayon po ay nasa travel, Panginoon, at hinihiling po namin, Ama, ang iyong pong pag-iingat sa kanila pong mga pagbibiyahe, sa kanila pong mga gawain, Panginoon, sampu ng kanyang pamilya at lahat ng nasasakupan. Salamat po yung aming ibang mga kamanggagawa, O Diyos, Lord, na sila po din, Panginoon, ay nasa ibang mga lugar. Amin pong dalangin at kami nagkakaisa ng pag-iingat mo sa kanila at pagpapala na maranasan nila ang iyong pong divine protection at pagpapala sa kanilang buhay. Salamat po, Panginoon. Pinagkakaisahan din po namin sa panalangin. Lord, napalakasin mo po, Panginoon, ang aming pong mga pinuno ng aming mga tanggapan. Ang aming provincial administrator, Panginoon, ang lahat ng mga head of offices, ang aming pong vice governor, ang lahat ng mga pinuno ng Sangguniang Panlalawigan. Panginoon, nagkakaisa kami sa pangalan ni Jesus. Panginoon, ito po ay pagpalain mo at gamitin mo, Panginoon. Ingatan, bigyan ng karunungan, Panginoon, sa lahat ng uri ng pamamahala. At Ikaw ang Diyos na mataas, Panginoon, sa aming lalawigan.
Panginoon, pinagkakaisahan namin ang linggong ito, ang buwan na ito ay buwan ng pagpapala, kagalingan sa lahat ng may karamdaman, kalusugan sa lahat ng mga empleyado, ng mamamayan ng lalawigan ng Laguna. Kaya kami po ay sama-sama, Panginoon, Lord, na nagpapasalamat at aming inaangkin sapagkat yun po ang sabi mo, Panginoon, na anumang aming pagkaisahan dito sa lupa ay pagkakaisahan sa langit, Panginoon. At anuman po ang aming pong pahintulutan, O Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, sabi mo, ito po ay ipagkakalob at ipahintulot mo. Kaya pagpalay mo po, Panginoon, maging ang aming pong tanggapan na mamamahala, Panginoon, sa lingguhang pagtataas ng watawat. Lord, gabayan mo po silang lahat, pagpalay mo po, at hayaan mo po, Ama, ikaw ang mataas at laging maluwalhati, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa. Ama, inaangkin namin, Panginoon, ng katugunan sa lahat ng aming pong panalangin ng aming puso. Ikaw ang maluwalhati sa aming mga buhay. We bless you, God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Good morning po at marami po salamat. Okay, maraming salamat, Pastor Jun Haralbe. Ngayon naman ay dadako na tayo sa tampok na programa, ang Linggong Pagtataas ng Watawat. At ito po ay pangunahan ng Sangguniang Panlalawigan sa panguna po ng ating Vice Gobernador. Inaanyayahan po natin yung ating mga board members, mga bukal, baka pwede po kayo dito sa harapan. Andyan po si Bukal Benjo Agaraw, palakpakan natin. Bukal Karingal, naandyan, Tuti. Andyan din si Bukal Piwi Perez. Andyan din si Bukal Meg Agaraw. Ang ating board secretary, si Kuya Frankie Makabuhay. At syempre, lahat po ng mga empleyado ng ating Sangguniang Panlalawigan, Vice Governor's Office, magandang umaga po sa inyo lahat. Para po sa pagpapadalo ng programa, nais nating tawagin si Ma'am Roswen Abad at si Sir Aris Bituin. Sir. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ang tanggapan po ng Sangguniang Panlalawigan ang naatasan upang manguna sa lingguhang pagtataas ng watawat ng Pilipinas. Bago po kami magpatuloy, nais po muna naming batiin at magbigay galang sa ating Governor Ramil L. Hernandez, sa ating Provincial Administrator, Ma'am Attorney Dulce H. Rabanal, sa amin pong pinuno ng Sangguniang Panlalawigan, Vice Governor Attorney Catherine C. Agapay, at sa lahat po ng mga board members na naririto, sa amin pong boss, Sec. Frankie Makabuhay, sa lahat po ng department heads, unit heads, at sa aking mga kapwa-kawani sa Panlalawigan ng Laguna. Good morning po. Para po sa daloy ng programa, para po sa unang bahagi, tinatawagan ko po si Senior Board Member Joseph Priest Benjamin B. Agaraw para sa isang panalangin. Yumuo tayo at ilagay ang ating sarili sa presensya ng ating Panginoon sa naman. Tayo manalangin. Ama naming makapangyarihan, pinahintulutan mong makarating kaming ligtas sa lugar na ito. Upang aming magsimula ng linggong ito, iadya mo kami sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan upang hindi kami mahulog sa kahit anong kasalanan at nawa. Ang lahat ng aming iisipin, sasabihin at gagawin ay iyong magabayan. Panginoon naming Diyos, kami ay nagsusumamo sa iyo sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu ng bawat panalangin at gawain ay magsimula lagi sa iyo hanggang matapos ang linggo ito na may galak at kaligayahan. Nawa kami ay iyong laging tanglawan sa pamamagitan ng Kristong aming Panginoon. Amen. Magandang umaga po. Upang mamuno sa pag-awit ng ating pambansang awit ng Pilipinas, narito po si Kagalang-galang Tito Fortunato A. Karingal II, Board Members for the 2nd District of Laguna. Lagay po natin ang ating mga kamay sa ating mga dibdib at sabay-sabay awitin ang pambansang awit ng Pilipinas. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.
magiliw, Diyos sa silanganan, hanap ng puso, sa bibig mo'y buhay. Lupang inilang, tulad ka ng mag-ibig, sa pagtutulin, di ka masisingil, sa lalang tutok sa simulan, sa langit ng umaw, ay nilatang tulang, awit sa pagkayang minamahal, ang isang ng katawat mo'y natunay na nag-iinig, ang ituwid na karangyan, kay nagpakay nag-iinig, lupa ng araw na aking magsimula, buhay na isa ito. Aking ikaw ay mag-amin. Rock and roll po. Mga Sandali lang po at antayin po natin ang aming pinuno ng Sangguniang Palalawigan, Vice Governor Attorney Catherine C. Agapay. Board Member Dancel Fernandez, Board Member Christian Nino S. Lahara, Board Member Carla Monica C. Adahar Lahara. Ingat husay, saludo ka, maagap sa gawa. Good morning po. Bida ang masa, si Vice Gov Karen Agapayan, pagmasdan. Sa pagpapatuloy po, tinatawagan ko po si Board Member Dancer Raptor Y. Fernandez, Board Member ng 1st District para sa panunumpa ng Watawan. Taas po natin ang ating kanang kamay. Ako ay Pilipino, buong katapatan nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal, katarungan at kalayaan na pinagikilos ng sambayanang makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa. Para mamuna sa panunumpa ng Credo ng Laguna, narito po si Kagalanggalang Christian Nino S. Lahara, ang ating pong board member for 2nd District of Laguna. Taas po natin ang ating kanang kamay. Ako'y taga Laguna na sumusumpang tataglayin ko ang tatak ng isang tunay na makadiyos na Lagunenyo. Kinararangal at pinagmamalaki ko ang maging isang Lagunenyo. Itataguyod ko ang mga adhikain ng aking dakilang ninuno. Hindi ko tatangkaing dungisan ang karangalan ng aking lalawigan. Hindi ko ipagpapalit sa dayong kultura ang nakalulugod na kulturang aking kinagisnan. Ipagtatanggol ko ang likas na yaman ng aking lalawigan laban sa mapangwasak na gawi at asal. Sisikapin kong maging instrumento ng pagkakaisa at pag-uunawaan at pagmamahalan. Ang lahat ng ito ay gagawin ko hindi sa pag-aangad ng pansariling pakinabang kundi upang maging magandang halimbawa at pamana sa susunod pang saling lahing Lagunenyo. At para naman po sa Marcha ng Laguna, na pangungunahan po ni Board Member Carla Monica C. Adahar Lahara, ng Board Member po ng 3rd District. -1 ba yan? Sabay-sabayin po nating awitin ang Marcha ng Laguna. Sigurado ba kayo kakantahin ko talaga to? Baka ako kasuhan pag wala sa tono. Ha? May -1 akong dala.
Ilagay mo nga yung iPhone ko. Okay na. Okay. Kinakabahan ako. Hindi naman ito lupang hinirang. BG, huwag niyo akong kakasuhan pag malito, ano ah. Bakit wala akong kasama dito? Hindi ko masyadong marinig. Laguna, lalawig ang manahan, tanging pinagpala ng butihing bathala. Suki ko ang pinili ng kayalay ng lahi, kapurihan ang laman ng lipi kaya lumanggi. Laguna ang iyong pangalan sa isang ng kagilingan. Sa lawa mo't kaparangan, mga bayani na himlay. Sa luwa ng pinig pangarap, ng bukid bundok matuwan. Ikaw Laguna ang buhay at naming Laguna, oh Laguna, sa pagkakalimutan. Sa lawang kabaran, mga bayani namin lang. Laguna natin ikawalan, ang bukid bundok matuwan. Ikaw Laguna ang buhay at aming Para naman po sa panunumpa ng Lingkod Bayan, narito po ang ating kagalang-galang PWP Perez, board member sa District of Laguna. Taas po natin ang ating kanang kamay para po sa panunumpa ng Lingkod Bayan. Ako ay isang lingkod bayan, pangangalagang ko ang tiwalang ipinagkaloob ng mamamayan. Maglilingkod ako ng may malasakit, tapat, kahusayan at walang kinikilingan. Magiging mabuting halimbawa ako at magbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa aking kapwa lingkod bayan. Lilingakin ko ang aking sariling kakayanan upang sa lahat ng panahon ay mapaglingkuran ko ng buong kahusayan ang sambayanan. Hindi ako makikibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan. Pipigilan at isisiwalat ko ito sa pamamagitan ng tama at angkop na pamamaraan. Isasabuhay ko ang isang lingkod bayang makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Tutugon ako sa mga hamon na makabagong panahon tungo sa adhikain na matatag, maginhawa at matatag na buhay. Sa tungkulin na hangaring ito, kasi hanawa ako na may kapal. Very good na magandang umaga po sa ating lahat. Marami pong salamat. Para naman po sa ikalawang bahagi, tinatawagan ko po ang Secretary ng Sangguniang Panlalawigan, Sec Frankie Makabuhay, para sa pagpapakilala. Love you too. Gandang umaga po sa inyong lahat. Para po sa pag-uulat ng tanggapan ng Sangguniang Panlalawigan, tinatawagan ko po si Vice Governor Atty. Catherine C. Agapay, Acting Governor.
Maraming salamat, Sec Frankie. Ang ikli naman noon. Pero dahil birthday mo, patatawarin kita. Magandang umaga po sa inyong lahat. Morning po. O diba, good vibes na good vibes tayo. No? Nandyan po ang ating mga kasamahang buhal at syempre ngayong umaga ay nasaksihan nyo sila na nakiisa sa ating lingguhang pagtataas ng watawat. Last week, I hope nag-enjoy kayo ng family dinner nyo at naramdaman ang family week dahil sa ating shortened work period. So it was also with the guidance of Provincial Admin Dulce Rebanal and of course the Admin Office. So thank you very much, Admin, at nag-enjoy kami. Para naman po dun sa mga direct services, ayan, yung mga PHO natin, mga hospitals na hindi naka-shortened work period, huwag po kayong mag-alala, gagawa po kami ng ordinansa. Kayo lang ang walang pasok, lahat kami meron. Ano po? Iisip pa kami, iisip pa. Then, October po, marami po tayong celebration. Andyan po ang Elderly Filipino Week celebration. Andyan din po ang Children's Day, yung first Monday ng October. And of course, yung ating National Teachers Day, ngayong October 5. So marami tayong isi-celebrate. I understand pati din po yung National Correctional Week ay gaganapin din ngayong October. So mula po sa inyong Sangguniang Palalawigan, gumawa po kami ng maikling report. Not too short para mawala naman yung essence, pero not too long para naman magsiuwian kayo. Okay, so here goes. The 11th Sangguniang Palalawigan 2022-2025. Okay. It is said that balance of powers must be protected. Bakit ako agad? In order to have a working government. Hence, your Sangguniang Palalawigan worked hard to maintain the balance in the provincial government. Okay. Kung may kagawad ang barangay, may konsihal ang bayan, meron ding konsihal ng probinsya. Ang tawag sa kanya ay bokal. Since July 2022, your Sangguniang Palalawigan reviews and approves the ordinances of our Sangguniang bayans among the different cities and municipalities in the province. Okay. Aside from being Vice Governor, ang inyong lingkod po simula 2019 ay Pangulo po ng League of Vice Governors of the Philippines and Vice Chairman po ng Union of Local Authorities of the Philippines until 2025. We now go to the members of the Sangguniang Panlalawigan, starting with our senior board member, Honorable Joseph Chris Benjamin B. Agaraw. Nandito po siya ngayon, palakpakan po natin. Who heads the committee chairmanships ng Civil Service, Health and Nutrition, and Public Works. Second, our majority floor leader, Board Member Alejandro Y. Yu. Committee chairmanships, Finance, Budget and Appropriations, Housing and Land Utilization, Rules and Privileges. Ang ating pong board member mula sa 3rd District ng Laguna, Honorable Carla Monica Adahar Lahara. Okay, pakakantahin ka daw sa anilag. Committee chairmanships, Family, Women, Social Welfare and Community Development. She is likewise the Vice President for Luzon and the Public Relations Officer of the Lady Local Legislators League of the Philippines. Ayan. Next is Honorable Attorney Magtanggol Jose Carait III, Board Member ng 1st District. Chairmanships, Law, Justice and Human Rights, Ordinances and Legal Matters, Good Government, Public Ethics and Accountability, Tourism, Arts and Culture. He is likewise the Regional Chairman of the Provincial Board Members League of the Philippines sa Calarbarzon. Next is our board member from the 1st District of Laguna, Honorable Dancel Rafter Fernandez. He is the chairman of the Committee on Trade, Commerce and Industry, and Labor and Employment. Next is our board member from the 4th District of Laguna, Honorable Francis Joseph Milo San Luis.
who heads the Committee on Livelihood and Cooperatives, Agriculture, Ways, and Means. Our board member from the 2nd District of Laguna, Honorable Christian Nino S. Lahara, is the Committee Chairman of Peace, Order, and Public Safety, likewise the Committee on Transportation, Franchise, and Utilities. Our board member from the 1st District of Laguna, Honorable Wilfredo Bong Bihasa Jr., is the Committee Chairman on Environmental Protection and Oversight and Legislative Affairs. Likewise, board member Piwi Perez of the 2nd District of Laguna is the Committee Chairman on Energy, Science and Technology, Games and Amusement. Board member Tito Fortunato Tuti Karingal II, our board member from the 2nd District of Laguna, is the Committee Chairman on Education, Twinning, and Foreign Relations. Huwag po kayo mag-alala, hindi po na-absent ng session yan kahit laging may gig. No? Honorable Jonalina R. Reyes or Dada Reyes, our President of the PCL Laguna, is the Committee Chairman on Municipal Affairs. Our President of the Liga ng mga Barangay Laguna, Board Member Maria Meg Agarao Espiritu, who is also here, is the Committee Chairman on Barangay Affairs. And last but not the least, is our President of the Liga ng Sangguniang Kabataan, Honorable Atrio Austin Yancy Amante, is the Committee Chairman on Youth, Sports, and Development. So as of today, we have reviewed and approved from July to December 2022, 556 ordinances and resolutions, and from January to September 2023, 956. Sponsored, reviewed, and authored and approved resolutions and ordinances. We have a total of 144 resolutions, 22 ordinances in 2022, and January to September 2023, 75 resolutions and 19 ordinances. So ang babanggitin ko lang po ay yung ating mga salient ordinances and resolutions. So isa po dito yung endorsing the University of the Philippines Agro-Industrial Park and Information Technology Park Project. Okay, date approved August 2, 2022. Requesting the Professional Regulation Commission the creation of a service center in Santa Cruz, the capital town of Laguna, of August 2022. Resolution requesting His Excellency Ferdinand Bongbong Marcos through the PRC the extension of the effectivity of PRC licenses from 3 years to 5 years. Yung atin hong mga farm mechanization program, yung atin hong barangay health, designating the barangay health workers as HEPOS, ayan, providing governance structure and appropriating therefore. Okay, medyo mainit na, lilipat ako ng konti. Lipat tayo. Atras pala, atras. Salamat. Alam niyo, napakasisipag po kasi ng mga bukal natin. Ang dami nilang mga ordinances and resolutions. And soon mag-release po kauli kami ng second volume po namin ng aming magazine ng Sangguniang Panlalawigan. So there is also the Ordinance Prohibiting Acts of Online Sexual Abuse and Exploitation of Children, Provincial Ordinance on Sexual and Reproductive Health,
an ordinance granting tax relief. Ito hanggang amnesty program admin hanggang December 31, 2023. Medyo marami na to. Ang dami nito, Sek. Pwede bang wag ko nang basahin to? Okay. So likewise, aside from inside the Sangguniang Panlalawigan, your Vice Governor and board members have several projects of their own. Ika nga, hindi lang pang opisina using government funds. Meron din kaming mga personal na projects na pinopondohan mula sa sarili naming mga pulsa. So andyan yung mga medical missions, of course, yung ating mga feeding programs. The Office of the Vice Governor, briefly, meron din po kami, andyan po yung free legal assistance beneficiaries. Kasama na po yung kalinga sa barangay. Before the filing of the barangay elections, libo po yung nag-avail ng aming free notary para sa kanilang filing ng candidacy. So yung ating provincial grants, syempre, walang kamatayang libreng gupit ng Office of the Vice Governor. And of course, yung atin pong mga galing sa national po na mga ayuda, beneficiaries of AIX, TUPAD, and other ayuda, umaabot na po ng 48,550. So, workers hired by partner companies and other beneficiaries of book donations and vitamins. So, board members' accomplishments report. Ayan. Andyan po ang ating seminar workshop sa Baguio City. Ayan. Para po review lang po kung anong kanilang mga functions. Ang aming mga regular sessions. Ayan. Accomplishment report ng Sangguniang Panlalawigan. Participation po sa ating katatapos lang na Civil Service Month, and General Assembly po and Year-End Assessment 2022 and Team Building. Alright? Meron din po kaming Legislative Services Division, Records and Archives Division, Administrative Division. As you can see, malaki na po ang na-improve ng atin pong Sangguniang Panlalawigan Office. Wala na po kami dito sa pagitan ng Red Cross at ng Morgue. Andun na po kami sa kabila. Bago na po yung building po natin. Okay? So, Office of the Secretary to the Sangguniang Panlalawigan. Ayan, ang ganda na kanilang uniform set. Finally, we would like to acknowledge our hardworking Sangguniang Panlalawigan Secretary for his contributions to the Sanggunian, Secretary Frank Makabuhay. For 18 years, 5 months, and 29 days, he headed the SP Secretariat and maintained its integrity among the Sangguniang Panlungsod and Sangguniang Bayans in Laguna. May I call on Secretary Frankie Makabuhay with me in front. Halika, sir. All right. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayan na yung mga angels. One more time. Happy birthday. Bakit naputol agad? Halika, halika, halika. Nasaan yung SP Secretariat? Samahan niyo, boss niyo. Okay na, okay na. Admin, please join us.
and all the board members, please. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay. Sec Frankie, wait, there's more. O, balikan muna sa iyong upuan. Panoorin mo to, pinagpaguran nito ng sekretarya. Ito po kasi yung magiging last flag ceremony na ni Boss. October 2. Kasi October 4, birthday niya. So, tinatawagan ko po ang aming masipag, poging-pogi, at Secretary ng Sangguniang Panlalawigan, Francisco R. Makabuhay. Happy birthday to you. Hello, thank you. Kanina po, sabi nung isang nakausap ko, kakilala ko lang po sa inyo. Kayo pala yung magre-retire.
Pero napakaraming larawan ng mga alaala. Napakatagal talaga ng pinagtigil ko dito sa Kapitolyo. Taong 1995, pagkatapos po ng termino namin sa Senado ni Governor Joey Lina, napapunta na po ako dito. And I was assigned as the Chief of Staff of then Vice Governor Ningning Lazaro. After that, naging Vice Governor si Congressman Dan Fernandez, Congressman Edwin Olivares, Vice Governor Ramil Hernandez, and of course, ang pinakamatagal ko pong naging boss, Vice Governor Attorney Catherine Nagapay. 2005, I was then appointed by Congressman Vice Governor then Edwin Olivares. So 18 years. And sa lahat po ng mga naging kaibigan ko dito, ako po ay nagpapasalamat. Sa mga hindi ko nakilala, salamat din po. At hindi po ako magpapaalam sa inyo ng tuluyan. At malay nyo, magkita tayong muli sa darating na panahon. Maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you, Sec Frankie Makabuhay. At para naman po sa pagtawag ng mga pangalan ng pinuno, tinatawagan ko po si Mr. Dennis Villavicer. Okay, salamat. Palakpakan naman natin yung tagapagpadaloy ng programa. Napakahusay. Okay, Sec, happy birthday. Now I know bakit mo tinanggap ang pagiging Pangulo ng Pila Makiling Eagles Club. He was elected as newly president ng Makiling Eagles Club ng Pila. Kaya pala ay mapagtutuunan mo na naman, Sen. Meron kang na-divert mo yung iyong mababakanting panahon. Okay, kilalanin po natin yung ating mga kasamahang empleyado. Ano po? Ang ating Provincial Administrator, Atty. Dulce H. Rabanal, Ma'am Karina F. Macalos, Engineer Maximo Uri, Vivencio Malabanan, Honorable Catherine C. Agapay, Francisco R. Makabuhay, Joy Pilen Bacanto, Feli Cruz, Engineer Abet Arellano, Dr. Jed Dagsan, Mrs. Nelia Espino, Mr. Marlon Tobias, Dr. Mary Grace Bustamante, Ma'am Lucila Almeda, Ma'am Mary Jane Corcuera, Dr. Roda Valenzuela, Ma'am Maria Rowena Beatriz Inzon, Dr. Sara Salamat, Dr. Rene P. Bagamasbad, Dr. Rodolfo Villarin, and Dr. Hilzon Balendo, Dr. Edgar Palacol, Dr. Maria Eloisa Inano. At yung ating mga bukal, ano po, na nandito, Honorable Dancel Raptor Fernandez, Honorable P.V. Perez, very good. Honorable Fortunato Tuti A. Caringal, II, Honorable Crisan Nino S. Lahara, ito, kakanta daw, kakanta pa ba si bukal? Honorable Carla Monica Adahar Lahara, bukal, sana sinama mo yung kapatid mo. Bukal, sana sinama mo, yun ang lagi mong representative na kumakanta. Nakakasabay kayo doon sa 30th Street. Yun ang kanyang tagakanta talaga. Pero sa'yo naman, mas gusto ka namin na ikaw na kumanta. Honorable Joseph Chris Benamin B. Agaraw, Honorable Francis Joseph Milo San Luis, and Honorable Maria Meg Agaraw Espiritu. Tawagin po natin yung ating si Ma'am Mawen from CPDC. Meron po lang silang ipepresent. Okay, we'd like to recognize the presence of our SK Federation President, Yang C. Amante. Palakpakan nyo naman.
Magandang umaga po, PGL, Honorable Vice Governor Karen Agapay. Magandang umaga po, Honorable Board Members, Provincial Administrator Dulce Rabanal. Magandang umaga po. At sa aking mga kapwa kawani ng PGL, magandang umaga po. Hayaan niyo po, ako nga po pala si Mawe ng PPDCO. Hayaan niyo po akong ibahagi sa inyo ang isang magandang balita. Noon pong Huwebes ay DTI po ay naggawad ng kanilang mga parangal sa mga top cities and municipalities ng ating bansa. Meron po tayong tinatawag na CMCI o ito yung Cities and Municipalities Competitive Index. Ano po ba yung CMCI? Ito po ay measure or tool ng DTI o ng National Competitiveness Council to measure po yung 5 pillars ng pagiging competitive ng isang bayan o isang lalawigan. Ito po ay yung government efficiency, economic dynamism, innovation, infrastructure, and also resiliency. At kinagagalak po namin ibahagi sa inyo ng ating pong probinsya o lalawigan ng Laguna ay nagkamit ng 3 pwesto out of 82 provinces ng ating bansa. Top 3 po ang probinsya ng Laguna at ito po ay ginawad sa ating mahal na Gobernador Ramil L. Hernandez sa pamamagitan po ng ating Provincial Administrator Attorney Dulce H. Rabanal, kasama din po ang ating mga kawani sa PPDC, si Ma'am Joyce. Ma'am Joyce, akit ka po dito. Ma'am Joyce Berba at saka po si Tonton Villanueva. Ayan po. Maraming salamat, Attorney. Ito po yung mga hinahangad namin yung aming honorable board members also at saka si Vice Go para po tanggapin itong ating munting handong para po sa ating lalawigan. Bye? Tara sumama ka sa Panginoon abutin ang katulad kaganda ng Laguna. Ang nakikita, kaganda ng kanya. Walang sulit na umpisa doon. Walang kamulat sa Pilipinas. Malinis ka, nalas ng takupatan. Wala pa kayo mga kamay, huwag kayo mahiyang pumalakpak. Okay? Meron bang mga taga-Mayhay dito? Nagse-celebrate po ang Mayhay ngayon ng kanilang festival. At the same time, 452 founding anniversary. At ngayon naman po, para kumplituhin ang ating Lunes ng umaga, tawagin natin ang ating panlalawigang administrador para po kumatawan sa ating gobernador ngayong umaga sa kanyang lingguhang mensahe. Palakpak mo natin. Attorney Dulce H. Rabanal. Maraming salamat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Siyempre, sa pangalan po ng ating Gobernador Ramil Laurel Hernandez, nais nating batiin, of course, ang ating Vice Governor, Attorney Karen Agapay, ang ating pong mga board members, siyempre, from the 1st District, Honorable Dancel Fernandez. Wala man po dito, nais rin natin batiin ang isa pa nating board member from the 1st District, Honorable Board Member Bong Behasa. At from the 2nd District, Honorable Christian Nino Lahara, Honorable Piwi Perez, Honorable Tuti Karingal. At sa 3rd District po, ang napakagandang bokal, Honorable Carla Adahar Lahara, Honorable Abby Yu, at syempre from the 4th District, Honorable Chris Benjamin Benjo Agarao, Honorable Francis Joseph Milo San Luis. Nais rin po natin batiin ang ating PCL President, Board Member Dada Reyes, Board Member, ang ating pong ABC President, Honorable Board Member Meg Agarao Espiritu, at syempre kasama rin natin ang ating Board Member, SK President, Honorable Yancy Amante, at syempre ang nagsiselebrate ng kanyang birthday sa October 4,
si Secretary Frank Macabuhay, sa aking po mga kasama, mga department heads, unit heads, and of course, sa aking mga kapwa kawani sa pamahalang panlalawigan ng Laguna. Magandang umaga po sa inyong lahat. Siyempre, si Governor po, nabanggit kanina, he's now on a trade and investment mission. Kasama po ang DTI at ang ating mga MSMEs para po i-promote ang ating mga products dito po sa Laguna. So kanina, nag-message si Gov. Nalaman po kasi niya na ang host pala ngayon ay ang Sangguniang Panlalawigan. So alam niyo po, hindi tayo nagkamit ng napakaraming awards, kabilang na ang top 3 most competitive province. At tayo ay consistent awardee ng SGLG. Hindi po natin makakamit ang napakaraming awards, hindi po natin makakamit ang napakaraming recognition, at hindi po natin maa-accomplish ang ating mga programs, projects, and activities for the last 9 years na nandito po si Governor without the very strong support ng ating Sangguniang Panlalawigan. Kaya palakpakan po natin ang ating Sangguniang Panlalawigan, ang ating mga board members sa pangunguna po ng napakasipag Attorney Karen Agapay. Alam nyo, talagang alam niyo po, for the last 9 years na nandito po kami, no, talagang naramdaman natin how strong ang support po ng Sangguniang Panlalawigan. Siguro marami kayong naririnig, may mga concerns, may mga issues, may mga challenges, pero it doesn't affect the very good relationship that we are having with Attorney Karen Agapay, ang ating pong Vice Governor. Ano po, kaya tayo rin po, we are really very supportive of the Sangguniang Panlalawigan. Lagi lang po tayong magtutulungan, ano po, Vice Gov, for us to be able to accomplish more para po sa ating lalawigan ng Laguna. Kaya we are really very, very thankful, Vice, sa ating pong mga board members. Maraming pong salamat sa inyo. Kung hindi po sa inyo, hindi po ganito yung sitwasyon at kondisyon ng Laguna na very accomplished na po, kundi dahil sa pagtutulungan po ng executive at legislative branch of the provincial government. And for that, kami po lahat ng mga empleyado sa pamahalang panlalawigan ay nagpapaabot po ng aming taos-pusong pasasalamat sa inyo. Maraming salamat po. Happy birthday, Sec Frank. Happy retirement. So wala ka ng tension, walang headache, walang stress, at marami ka ng pension. Yun. Maraming salamat. Good morning. Have a blessed week, everyone. Thank you. Sumawa ka, napahilang abutin ang katulad, kagandahan ng Laguna. Ang pipila, nagkagandahan ng Laguna. Hindi mo lang ang masulok sa nalinis na ang pinagod. Ikaw ang pala ang pinasabi na nila. Ako tulad sa iwan ang